upang ikaw ay aming sambahin, pasalamatan sa lahat ng ginawa niyo sa aming mga buhay. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, ang aming hiling at dalangin sa inyo sa oras na ito, na kami po ay iyong katagpuin, kami po ang iyong samahan, Panginoon. Kung may mga bagay po na hindi ka nais-nais sa iyong paningin, na naging hadlang sa aming pong paglapit sa inyo, ito man po ay gawa ng aming mga kasalanan, sa isip at sa salita. Ang hiling po namin na kami po ay iyong patawarin at linisin sa lahat ng aming pong mga karumihan. At gawin niyo po kaming karapat-dapat, katanggap-tanggap sa iyong harapan. At hayaan po ninyo ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na malaya pong kumilos sa puso at isipan namin sa umagang ito, na siya pong magbigay sa amin ng kaliwanagan, karunungan, kaalaman sa pag-unawa namin sa iyong salita na nais niyo pong ipaabot sa umagang ito. Maraming salamat po aming Diyos. Gabitin niyo po ang inyong lingkod na magpahayag ng iyong salita ng buong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Lukuban niyo po ako, Panginoong Diyos, ng iyong pakpak at mga kamay upang maipahayag po ang iyong salita na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami at gabayan at samahan pa hanggang sa matapos ang gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talata po na ating pong binasa kanina ay hango sa aklat po ng Gawa, Kabanatang 1 hanggang 1, talatang 8. Gulat po ako, mukhang kinabahan ako, sobrang dami pala na pag-second service. Ano? Anyway, hindi po maganda ang aking pakiramdam dahil po ito sa 2 linggong halos na kami ay sa init at araw at ulan sa probinsya. Well, of course, ngayon po ay Mission Sunday and tayo po ay nagpapasalamat sa Lord. Una po, igagrab ko po itong opportunity para po sa magpasalamat po sa Panginoon sa buhay po namin na mag-asawa, si Sel, dahil makailan lang po at alam naman po ng karamihan na ang pinagdadaanan po ng both side ng aming family ay kami po ay nawalan ng mahal sa buhay. Sa April, March 26 ay pumanaw po yung biyanan at kami ay nauwi ng Kalinga dahil po ay ang aking biyanan ay kinuha na ni Lord. So habang po ay nasa burol po yung aking biyanan ng March 26 ay naisugod naman po yung aking nanay sa hospital, sa public, And after 1 week, na habang living po namin yung kanyang biyanan, ay sinugod naman po inilipat po namin sa sa private hospital yung aming ina. At kaya nagmamadali din kaming umuwi galing Kalinga at baka mamaya ay emergency naman maglipat na kami ng Visayas. So, by the grace of God, ay kami po ay nanatiling matatag sa kabila po ng kalungkutan, both sides sa amin pong family. And sa biyaya po ng Panginoon ay nakatayo po kami dahil po sa inyong panalangin at encouragement sa amin po mag-asawa. Kaya salamat sa Lord dahil natapos po ang aming mga solinaryon na naiayos po ang mahal namin sa buhay na nailagak din po sila. Ganun din po sa aking nanay kasi imagine nyo po na nandito pa kami sa kabila and then sa kasalukuyan, nandito naman po kami, niisip naman namin yung isa. And 1 week po siya sa sa private hospital, 1 week sa public dahil hindi kaya ng public yung kanyang sakit. Dahil ine-request po na kailangang i-CT scan. So naglabas po ang result ay severe emphysema and pneumonia. Severe pneumonia and emphysema. So baga ay nasa stage 3 ang cancer po sa lungs. Nahihirapan din po siyang huminga. And suggestion ay operahan. Tatanggalan ng tissue para malapatan ng tamang gamot. Kaso nga lang hindi po pwede yung bukol na sa gitna. Nasa gitna mismo ng lungs. So alanganin, lalo na sa edad. So nagpasya na lang kami ng mga kapatid na huwag ituloy. At ilabas na lang sa hospital, baka lalo pa kaming mahirapan kapag nandun sa hospital. For 1 month po ay 24 hours naka-oxygen po siya.
Yun po, no? Kaya pasalamat pa tayo sa Lord dahil libre po ang hangin na ating hinihinga ngayon. At pakabuti ng Panginoon, araw-araw magbabayad kayo. Yung isang oxygen na malaki ay 18 hours lang po niya yun. So magkano din po isang oxygen? Sa 1,000 mahigit. So sa loob po ng isang buwan, ganun po na-sustain niyo po ang aming nanay. And noong last week ng June, ay binawian po siya ng buhay. Itong po first week ng June, ay binawian po siya ng buhay. And salamat sa Lord, nakabalik din kami ulit dito, pero ito ng result, ay sipon at saka ubo. Pero salamat po sa Panginoon, may lakas pa naman na magpatuloy sa paglilingkod sa Lord. And tayo ay hindi naman pinabayaan ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Salamat po sa panalangin ninyo. Yung panalangin, laki pong ambag po para sa amin. At sa finances din po, salamat sa mga pag-abot ninyo tulong. Malaking tulong din po sa amin. Alam niyo naman sa probinsya, ang kalagayan ng status ng economic doon. Salamat ng marami po sa lahat-lahat na nag-abot ng kanilang finances at saka prayer para po sa amin. Salamat din po mula po sa Mission Council, in behalf of Mission Council. Bilang tagapanguna po ng Mission, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, tagapapuri sa Panginoon, sa bawat isa nagigisa sa gawain ng Panginoon, lalo na po sa ating pong past Mission Month ng May. Ang dami po nating ginagawa, marami po tayong activities. So, sa biyaya ng Panginoon sa 3 lugar na ating pong kinandak ng Summer Outreach Mission Exposure, ay malaki pong ambag at tulong ito sa ating pong mga missionaries o mga church planter pastor, para po madagdagan ang kanilang mga contacts, madagdagan po ang kanilang mga tao doon sa kanilang area na kung saan ay maaring gamitin ng Panginoon ang mga bagay na yon at ang mga tao na yon na ating contacts para po mapunan, madagdagan po ang kanila pong contacts sa area nila. Sa Gente de Leon, Ogong, sa Katmon, Santa Maria, Bulacan, and then sa Pandi, Bulacan, ay malaking tulong po sa kanila dahil nagkaroon din po ng impact ito sa attendance doon po sa Pandi. Dahil mayroon pong umattend dahil po sa ating pong kinandak na SAM. And of course, dagdag ng Bible study sa area ni Pastor James, isang family. So salamat sa Diyos. Successful po sa ang ating gawain dahil po sa inyong pakikisa, pananalangin at tulong po. Salamat din po sa inyong pagtangkilik sa proyekto po ng misyon, yung ating t-shirt. At salamat po dahil ang yung kinikita noon ay mapupunta din po sa fund ng mission. And nakakatulong din po yun doon sa ating pong expenses natin sa buwan ng May. So laki po na, mayroon po tayong monthly expenses po sa mission, regular na expenses po. Pero ang pinakamalaki din po nating expenses yung buwan ng May. Kasi mayroon tayong SAM, mayroon tayong mission conference. And nakakatulong po sa atin ang mga finances po natin, yung fund na yon. So maraming salamat po sa mga nagpi-pledge, sa age group, Kainos, sa ilang mga nanay na mayroon silang commitment na pledges, sa mga ilang kapatid natin na talagang monthly talagang nagko-contribute po sila sacrificially sa kanila pong mga bulsa, sa young couples, maraming salamat po sa inyong ambag at din sa lahat po na nag-sacrifice din po kahit hindi kayo bumili ng t-shirt pero nag-pledge po kayo para sa SAM, sa Mission Month activities. Maraming salamat po sa inyo. And ang Diyos ang siyang magbalik ng pagpapala po sa inyong mga kabutihan at kagandahang loob para po mag-progress, succeed yung ating gawain sa Panginoon. So ang sa Diyos po ang lahat ng papuri, ang pasasalamat sa lahat po ng ating pong mga ginawa. At hopefully next year, dalangin po natin makapag-open pa tayo kahit 2 outreaches, no? At kung willing po tayong bawat isa sa atin, kung mayroong mga kakilala kayo, lugar na pwede po nating ikandakan ng outreach, ay pag-usapan po natin. Kailangan po nating lumabas. Kailangan po nating lumabas sa ating comfort zone para po tayo ay humayo, mag-expand ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Maraming salamat po. Ating teksto po ay Acts 1:8. Sabi po dito, Acts 1 is a verse that sets the stage for spread of the gospel and the growth of the early church.
So kumbaga, isa sa mga mahalagang bahagi po ng teksto ng aklat ng gawa, ang Acts chapter 1 verse 8. Pero marami pa po mga ilang bahagi po ng Book of Acts na mahalaga din po. No? Pero ito ang siyang nagpasimula para po sa paglawak at pagpapalawak ng gawain ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoon, yung kaligtasan. So Acts chapter 1 verse 8 is not just about the historical account, it is a living mandate for us, followers of Jesus today. So simula nung mga alagad sa panahon ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, hanggang sa kasalukuyang panahon, ito pa rin po ang buhay na mandato sa bawat mananampalataya kay Kristo. Sapagkat sa panahong ito, ay tinatawag po natin, ito po yung tinatawag na we are living in the age of the Holy Spirit, sa kasalukuyan. So tayo ho ay nabubuhay sa ganitong panahon sa pamagitan po ng pagkilos ng kanyang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Kasi siya po ang nagko-convict, siya nag-empower, siya ang nag-guide, siya ang nagtuturo ang banal na Espiritu. Kaya sabi dito, at this period of time, the Holy Spirit is very active in fulfilling the divine plan and purpose of the worldwide missions and evangelism through the church. So sa church po, ibinigay po ang mandatong ito. Hindi po building, the body of Christ. No? Lahat ng mga mananampalataya, individually, as a local church or individual, ito po yung mandato na iniwan sa atin ng Panginoon. Para malinaw po sa atin, Kasi isa po ito sa bagay na sumama yung loob ng kapatid ko dahil sabi ko, hindi lang yan pang pastor. Yung magsishare ng gospel, ikaw, ano mo yan? Alam mo yan, na mayroon kang binigyan ka ng mandato ng Panginoon na mag-share ng salita ng Panginoon. So sabi niya, hindi ako pastor na para mag-share ng ganon. Kung hindi, mananampalataya ka. Hindi kasi naintindihan po ang sabing magsashare ng gospel. So ang tingin kasi natin kung minsan, para lang yan sa mga church worker, sa mga pastor, kaya kailangan po nating matuto, ma-educate, sa larangan po ng pagmimisyon at pag-share ng gospel. Hindi po ito trabaho ni pastor lang. Okay? So, para malinaw po, Kasi once na ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon ng kaligtasan, nagsisi ka sa iyong kasalanan, at sinuko mo yung buhay kay Jesus, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo tagabaligtas, doon nagsimula. Kasi part ka na ng bahagi ng pamilya ng Panginoon. So, ikaw ngayon ay carrier, tagadala ng mabuting balita. So, kung ating pong titingnan, ang ating pong title po ngayon ay Empowered for Global Mission. Tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para sa pandaigdigan ng pagmimisyon. Hindi lang po para dito sa loob, Tayo kailangan pong lumabas. Kasi kung makikita natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang mandato, buong daigdig, Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all I have. Ganon. Sabi ng Panginoon, so umayo sa buong daigdig at gawing mga alagad. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So yun po, malinaw po yung mandato ng Panginoon. Ang maging Mark chapter 16, ay doon po yan inulit. At in the last part, ito pong Acts chapter 1, verse 8. Bakit po itong Acts chapter 1, verse 8? Kasi after na si Jesus ay mabuhay muli, nagstay siya ng 40 days dito sa lupa bago siya umakyat sa langit. Okay? Physically Kasi ang iniisip ng iba, parang tinatay up po sa kasalukuyang panahon ng paniniwala na ang pag namatay ang tao, pag-alagala muna yung kanyang kaluluwa dito sa lupa. 40 days. Kaya may 40 days tayo na paniniwala, bago yan umakyat sa langit. Mali po yun. Si Jesus nagstay sa lupa dahil mayroon pa siyang mahalagang habilin sa kanyang mga alagad. Para patunayan na siya talaga'y totoong nabuhay muli. Patutunayan na siya totoo talagang anak ng Diyos. Patutunayan na talagang tama yung mga hula ng mga propeta. Tama ang hinula ng kasulatan. At tama ang sinasabi niya, kailangan mo akong mabuhay muli sa loob ng ikatlong araw.
hindi naman po ganun ang ating mahal sa buhay o tayo kapag namatay. It is appointed naman to die once and after that is judgment. Hebrews chapter 7:27. So kumbaga, pag namatay po tayo, dalawa lang kahantungan mo. Langit o impyerno, kaya paghandaan mo yan. Ano, paghandaan mo talaga yan bago sumapit ang araw ng iyong kamatayan. Kasi ang kamatayan po, hindi po nagpapaalam sa'yo na bukas kukunin. Ano. Ang kamatayan, bigla lang po narating sa atin yan. So kaya yung ating pong mandato na ito ay napakahalaga. Kasi just in case na mayroon tayong mga mahal sa buhay na hindi nakakilala sa Lord, huli ng lahat kapag sila ay namatay. Kawawa. Hindi sila nakarinig ng gospel. Kasi tayo mismo sa sarili natin na hindi natin binigyan sila ng pagkakataon na makarinig mula sa atin. Kaya bago po namatay yung aming mga mahal sa buhay, lalo doon sa biyanan ni biyanan ko, okay, sabi ko sa kanya, balikan mo ulit si tatay, baka kailangan niyang tumanggap ulit. Ay, bagong kasi naghihingalo eh. Kung maabutan mo siyang buhay, hanggat maaari, i-evangelize mo siya. Hindi na yung naabutan, nasa daan pa lang, namatay na eh. So, ganon. Ganon din sa kapatid ko. Sabi ko, hanggat maaari, sabihin mo sa nanay natin na tumanggap sa Panginoon. Ang tagal-tagal ng witness natin sa kanya eh. Hanggang ngayon, ayaw pa rin tumanggap. So, last sabi niya, kuya, tumanggap naman si mama eh. Tumanggap naman siya. Tapos, pinaulit-ulit na di papa ng pinatatanggap. Okay, sige, good. Pasa kamay natin sa Panginoon kung totoo yung sinabi niya. Kung totoo siya talagang tumanggap sa Lord. Kasi napakahalaga ho yun. Bago ho sila mabawian ng buhay, yung mission po natin, bago sila bawian ng buhay ang mga tao sa paligid po natin, ay makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang nakakalungkot lang, pag namatay itong mga mahal natin sa buhay na hindi po sila nakakarinig ng Ebanghelyo, pagdarating araw, hindi po natin sila makakasama. Nakakalungkot yan. Na balita, malungkot po nakatotohanan ho yun. Kaya napakahalaga ho, kahit sa bingit ng kamatayan, ay maaari pang tumanggap ang isang individual, katulad ng napako sa krus. Mayroong dalawang kriminal. So tayo ho ngayon ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para po sa isang pandaigdigan ng pagmimisyon. Kung ang mga alagad ay iyon ang kanilang mandato sa kanila, hanggang sa kasalukuyang panahon, sa mga bagong mananampalataya, bagong henerasyon, yun pa rin po ang mandato ng Panginoon. Hindi ho yan nagbabago. Yun pa rin po yun. Okay? Kasi po, ang idea po ng mga alagad nung time na ito, itong chapter, yung verse 8 po ito, itugon po ito sa tanong ng mga alagad. Panginoon, Guro, itatatag niyo na po ba ang kaharian ng Jerusalem? Pero nag-exist na po, mayroong Jerusalem those time. Ay kasi kaso nga lang sa kanila, nasa ilalim sila ng imperyo ng Roma. Ay gusto nila maging sarili na sila ngayon. Eh wala eh, sinakop sila eh. Bumalik lang po sila noong 1947. Noong sila po ay muntik na ma-wipe out dahil sa Holocaust. Diba? Na si Hitler. Pero binalik sila ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa bayang Israel. Since 1947 hanggang sa kasalukuyan ay hindi po na nagagapi ang bayang Israel. At ngayon, may giyera na naman. So, umbaga, hindi mo wala ho yun. Sabi, pag ginigera ang Israel, nalalapit na ang huling mga araw, kaya maghanda po tayo. Tayo dito, relax lang tayo. No? Pero yun ay nakatala na sa Biblia. Bansa, laban sa isang bansa, magigiyera, ay nasa labor period pa lang tayo. Paghahanda pa lang yan. Introductory pa lang po yan. Hindi pa yung final. Kasi may tagutom pa yan na daanan, taghirap. Kaya handa po natin yung ating sarili. Habang naghahanda po tayo, ay ginagampanan po natin yung ating tungkulin. Kasi, bawat araw ay oportunidad yan sa pagsishare ng gospel. Amen ho ba? So, ngayon po, ang una pong bahagi nating talakayin ay ang the promise of power. Receiving the Holy Spirit. And receiving the Holy Spirit. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Now,
Kailan ba ito nangyayari? Yan. So, ang promise na ito sa John chapter, I think chapter 14, na hihildalangin ko sa Ama na magpadala siya ng advocate. Another advocate, mag-guide sa inyo, magtuturo sa inyo, pero hindi siya darating kung hindi ako aalis. Kailangan mo nang aalis ako. Siya ang kapalit. Okay? So, nung panahon ni Jesus for 30 years, na dito sa lupa, natapos yung kanyang mission nung siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay, at umakyat siya sa langit, doon po natapos yung kanyang mission na pagliligtas ng sangkatauhan. Ngayon, sa panahong ito naman yung panahon sa pangangaral ng mabuting balita sa ginawa ni Jesus. So, trabaho ngayon ng Holy Spirit mag-convict ng kasalanan ng tao, patutunayan ng banal na Espiritu ng pagtingin nila sa kasalanan, sa sin and righteousness, ay mali ang pananaw ng sanlibutan. So ngayon, ang Holy Spirit ang siyang magtuturo ng katotohanan na sa gayon maintindihan ng bawat isa kung ano ang tama at kalugod-lugod sa Diyos. So yun po, no? So sabi niya dito, yung Holy Spirit na ito ay pinangako ng Ama at bibigay niya ito sa inyo. Receive. The Greek word for power is dunamis o dynamites. Signifies not just only strength but also ability to perform miracles. Natandaan ninyo nung nagsugo ang Panginoong Hesus sa Mark, sa Luke, ng 70 people, missionaries, tagdidalawa sila. Noong sila po ay pabalik na at nag-report sa ating Panginoon, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, Panginoon, kami po ay tuwang-tuwa dahil ang mga demonyo, ang mga diablo ay sumusunod sa amin sa pangalan mo. Pero sabi ng Panginoon, matuwa kayo, hindi dahil sa mga demonyo na sumusunod sa inyong pangangaral, kundi matuwa kayo sapagkat inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Importante pala yun, ano? Nakatala na ba ang iyong pangalan sa langit? Nakatala na ba o hindi pa? Okay. So ito po, no? Yung tanong ko kanina, kailan po ba nagsimula na matanggap natin ang banal na Espiritu? Sabi niya dito, as a believers, we too have received the promise. The Holy Spirit dwells within us, okay? Within us, equipping us to live out our faith boldly. In times of doubt or fear, we can rely on the Holy Spirit for strength and guidance. Ang sabi po niya sa Ephesians chapter 1, verse 13-11, sabi niya, and when you believe in Christ, He identified as you as His own by giving you the Holy Spirit, whom He promised long ago. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised. Kailan po ito natatanggap ang Holy Spirit? Nung tayo po ay nagsisi, nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, nagsisi ng ating kasalanan, at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Nanyayahan natin, Lord, please forgive me. At tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. At simula sa panahon na yun, sa oras na yun, ang banal na Espiritu ay pagkakaloob sa iyo. Kagets nyo ba? So simula sa panahon ay kumilala sa Panginoon, pagtanggap sa Panginoong Hesus, bilang Panginoon tagapagligtas, ipinagkalooban po tayo ng Holy Spirit. Okay? Sabi po ni Francis Chan once said, the Holy Spirit is the forgotten God. We need to depend on the Spirit of God in everything we do. Bakit forgotten? Kasi nakakalimutan natin kung ano bang function, ano bang role ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya makikita mo buhay natin, parang namumuhay lang tayo sa, kumbaga ay survival. Bilang isang mananampalataya, come and go lang tayo sa church, wala tayong commitment, wala tayong passion, wala tayong heart for the ministries and sa paglilingkod sa Panginoon, wala. Ito po, no? What is the role of the Holy Spirit in our lives today? The Holy Spirit plays a vital role or function in the life of a believer. Number one, acting as a guide. Guide, teacher, comforter, and helps them understand and apply God's truth.
Yun po yung sabi niya sa John chapter 14. Na ang banal na Espiritu, ang hiningi ko sa Ama, ipapadala sa inyo, pero darating siya pag alis ko. Siya ang magtuturo sa inyo, maggabay sa inyo sa buong katotohanan. And the best teacher po ay Holy Spirit. Walang iba. Kung mayroon tayong mga guro na mga mahusay, dynamic teacher, preacher, but the best teacher, ang pinakamagaling at mahusay na tagapagturo ay ang banal na Espiritu. Dapat ito po yung ating tagapagturo araw-araw sa buhay natin. So, helps comforters and helps them to understand and apply God's truth. Kasi sa totoo lang, kahit anong basa mo yan, magaling ka magbasa, natapos mo yung libro, yung Bible, yung 66 books. In 1 year, nabasa mo yan, inulit mo pa ulit. Pero hindi mo pa rin naintindihan. Bakit? Wala kang gabay, wala kang guidance ng Holy Spirit sa buhay mo. Napakahalaga po ito sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nakakalimutan po natin ng malaking ambag, malaking bahagi niya ito sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaso kumilang, bakit po nakakalimutan? Kasi nagre-rely po tayo sa ating sariling galing. Sarili nating intellect. Dahil ang dami po nating natutunan eh. Mahusay ho tayo. Pero yung capacity to understand the Word of God ay wala ho tayo. Yung wisdom na gagaling sa Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit ay wala ho tayo. Yes, magaling ka sa mga bagay-bagay sa mundong ito, pero pagdating sa spiritual, bagsak ka naman. Kasi nga, yung Holy Spirit sa buhay mo ay hindi aktibo. Hindi siya kumikilos sa'yo. Kasi nakadepende ka doon sa husay at galing mo, sa skills mo. Kaya tuloy, nakakusahan tayo ng mga charismatic. Yung mga evangelical, patayan eh. Kasi walang Holy Spirit eh. Totoo yun. Mga walang puso yan eh. Ganun ang akusado nila eh. Kasi nga, sa tingin sa kanila kapag Holy Spirit, talagang, grabe talaga. Charismatic ang ganda dating. Ano ho? Pero tayo kasi, mga Baptist, Pastor Richard, hindi naman kasi kami, gano'n, hindi naman tayo gano'n. So, ano ba talaga, kuya? So, kapatid, tandaan mo ito. Nung ikaw tumanggap sa Panginoon, natanggap mo ang Holy Spirit. Amen ho ba? Pakitingnan mo yung kapatid mo, yung katabi mo, kung talagang may Holy Spirit dyan. Halata ho ba? Hindi mo nakikita ho yun. Hindi mo halata yun na may Holy Spirit yung tao na yan. Pero nagmamanifest yung bunga niya sa buhay ng individual. Okay? He indwells believers, assures them of their salvation. Yung 1 Corinthians chapter 6 po, kanina nabanggit ko, 2 Corinthians. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, your body is the temple of the Holy Spirit. Okay? Tingnan niyo, basahin niyo po yan. Hindi niyo ba alam ng katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu na ibinigay sa inyo? Eto, mga Kristiyano, pakinggan niyo ito. Huwag kayong magalit sa akin ha. Mamaya, baka hindi niyo ako babatiin mo pag nagkasalubong tayo eh. Kasi si pastor galit eh. Ito kahit walang mga pastor, walang CCTV camera nakatingin sa inyo na mga workers dito sa loob ng church. Si Pastor Pero, si Pastor Chito, o kayo yung lahat ng mga manggagawa rito, walang nakamasid sa inyo araw-araw sa buhay ninyo. Pero isipan nyo ito, sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo ba alam ng yung katawan ninyo ay templo ng Holy Spirit? Paglabas po natin sa gusaling ito, ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ngayon, paglabas mo ngayon, walang nakakita sa'yo, wow, okay to. Okay, buhay ko dito sa labas, wala nakakita, okay lang to. Pero namumuhay ka sa kadiliman, kapatid, mahiya ka naman sa Lord, no? Ang katawan mo ay templo ng Holy Spirit, dala-dala mo, Espiritu ng Diyos. O, di ba? Huwag niyo kong pagalitan na, Biblia po nagsabi niyan, ha? And Ephesians chapter 4 verse 30, ano po sabi niyan? Do not grieve the Holy Spirit.
Huwag niyong bigyan ng kalungkutan o pighati ang banal na Espiritu sapagkat yan ang selyo ng inyong kaligtasan. Oh, kailan ba nagbigyan natin ng pighati, kalungkutan ng Holy Spirit? And the time na tayo po ay gumagawa ng kasalanan na hindi alam ng iba. Na ikaw lang mismo at ang Diyos ang siyang nakakaalam. So tandaan po natin, siya ang selyo ng ating kaligtasan. Kaya hindi ko makikita kung kayo totoong ligtas, kundi ang Diyos lamang ang siyang nakakita sa inyo sapagkat ang Holy Spirit ay naibinigay niya sa inyo. Hindi ko sasabihin, ay, Pastor, Brother Jonel, hindi ka ligtas. No. Kasi hindi ka nag-speaking in tongues, hindi joke. No? Mayroon pong grupong gano'n eh. Nandito pa kami sa taas ng mga bisita namin ng mga charismatic talaga. Hindi kayo nag-speaking in tongues, hindi kayo Kristiyano. Hindi kayo ligtas. Debate kami dyan sa taas eh. So ngayon, sabi niya, ang kaligtasan mo kasi hindi mo makikita ng sa tao yan, sa atin tingin mo lang. Siya lang at saka ang Diyos ang nakikita. Sapagkat yung Holy Spirit ang siyang tanda, tatak. Nasa Kanya yan. Na ikaw ay sa Kanya. Yun din ang sabi ng Romans, di ba, chapter 8? Na ang Holy Spirit ang siyang patunay na tayo po ay inadopt sa pamilya ng Diyos. Ano po natin yun sa Romans? So, napakahalaga po yun, yung role ng Holy Spirit sa buhay ho natin, kapatid. Kaya sa ngayon po, ang buhay mo kapag hindi pa malinaw sa iyo yung Christianity o pagiging Kristiyano, baka evaluate mo sarili natin. Baka may kailangan lang tayong iayos, no? So, sadyan po indwell, kasi sabi po, balikan po natin itong number 2. Ito sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5. Gawin ninyo, kayo ay lumakad sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Verse 16 po yan ng chapter 5. Kasi kapag kayo ay namumuhay na ayon sa kalooban at paglakad sa banal na Espiritu, at maiiwasan niyo yung gawa ng laman. Okay? Yan verses 16, 17, and 18. Pagdating ng 19, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi makakaila ang gawa ng laman. Ito yon, isa-isa. Pwede nyo basahin o yan. And then verse 22, the fruit of the Holy Spirit is, kasunod-sunod yan. So, magkakaroon po ng tibay ang Holy Spirit sa buhay natin kapag tayo po ay namumuhay ng gusto. Chapter 5, verse 18, ano pong nakasulat dyan? Sige. Ang sabi dyan, huwag kayong maglalasing, nakakasira ng pamumuhay yan. Sa halip kayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kaya ano bang itsura ng taong lasing? Sige nga. Okay, pagagalitan niya na naman ako, Pastor, nandiyan nga bawal pala maglasing eh. Biblia nagsabi niyan eh. Ano bang itsura ng taong lasing? Lasing ka, pre, di ba? Mag-anak kami doon, pag uwi namin, nagulat yung kamag-anak namin na bago lang salta eh. Sino ba yun? Bakit nagkaroon ng nakpubya eh? Nahinay nang bumalik doon sa lugar namin eh. Yung tao na yon, pag hindi siya lasing, mabait, sobrang bait po talaga, mahusay makipag-usap, pero pag nalasing talagang iwan ko lang, parang sira ulo eh. Ganun po eh, kontrolado ng espiritu ng alak. Pero sabi ni Apostol Pablo, dapat kontrolado kayo ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang kukontrol sa iyo, kayo ay mamuhay ng may kabanalan. Hindi yung puspos ka ng Holy Spirit na nangingisay ka, nangangatog ka, at nagsusuka ka ng kulay berde. Di ba? Hindi ho ganun ang field, puspos ng Holy Spirit. Ang puspos ng Holy Spirit na araw-araw sa buhay mo, namumuhay ka, na ayon sa kalooban ng Panginoon, kabanalan ng Panginoon, at nagpapahayag ka ng mabuting balita sa iba, yun ang puspos ng Holy Spirit. Kasi siya mismong nagsasalita sa'yo, siya nagkukontrol sa'yo kung ano ang sasabihin mo sa iba. Okay? Mahalaga po, mga kapatid, ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya tapik mo yung kakatabi mo. Brad, sis, aktibo ba ang Holy Spirit sa katawan mo? O hindi? Totoo yan. Kasi kung hindi aktibo ang Holy Spirit na kumilos sa buhay natin,
Nagmamanifest po ang kasalanan sa buhay ho natin. Hindi natin kayang i-abandon anumang mga vices sa buhay ho natin. Kapag hindi ho tayo kontrolado ng Holy Spirit. Lahat ng bisyo na mayroon po tayo sa katawan, hindi po natin kayang isantabi ang mga bagay na ito kapag hindi tayo controlled ng Holy Spirit sa buhay ho natin. Tandaan niyo yung mga kapatid yan. Totoo ho yan. Wala po tayong kakayanan na baguhin yung ating katawan. Dahil ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ephesians chapter 1 at chapter 2 verse 1 and 3. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan kaya sinusunod natin yung Satanas. Nag-gratify po natin siya eh. So isuko na natin yan mga kapatid. Gamitin na natin yung katawang ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Whatever you eat, whatever you drink, do it for the glory of God. Kaso yung mga Kristiyano, hindi po naintindihan ito. Pag nagpipreach si Pastor Chito dito, mamaya hindi na kikibuin yan. Magagalit yan. Next Sunday, hindi na sila atin dito. Puti na lang, minsanan lang akong magsalita. Kasi ayaw nila sa akin eh. Narinig-joke ano. Totoo po. Ano ho? Salita ng Diyos po ito. Ano gusto natin? Doon sa mga bagay na napag-gratify yung hilig ng ating laman na hindi kagamit-gamit sa Panginoon? Di ho ba? Ako, danas ko na yung buhay na yung ganyan noon pa. Kung hindi ba ako kilala sa Panginoon. So, gamitin na po natin yung ating katawan para sa Diyos. Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Empowers them for service. Commission apostles. Itong Acts chapter 1 verse yung chapter 13 po, si Apostol Pablo, si Saulo dati na prosecutor, manguusig ng mga mananampalataya, pero pagdating sa chapter 13 ng Acts, kinumission po sila ng Holy Spirit na magiging na mangaral po sa mga hintil. Kaya sabi habang sila nag-pray and fasting ang church sa Jerusalem, sabi niya, isantabi ninyo si Apostol Pablo at saka Silas. May special assignment ako sa kanila. So sa gabing iyon, ikinumission nila, pinatong nila yung mga kamay nila doon kina Silas at saka Apostol Paul, at sila po ay pinahayo. So yun ang Holy Spirit po, nagsusugo. So sa atin po, bago po tayo mag-perform ng anumang ministry sa loob ng church, kaklarify po natin ang ating sarili. Ito ba talaga ang kalooban ng Panginoon na mag-involve ako sa ministry? Yes, kalooban niya na mag-involve ka sa ministry. Tama ba ang ministry na papasukan ko? Na-identify ko ba ang gift ko na galing sa Holy Spirit? Kasi 1 Corinthians chapter 12, yung Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng gift, kakayanan to serve. Okay? Kung mayroong kakayanan na mayroong kaloob sa iyong Panginoon na ganitong kaloob na para maglingkod, gamitin mo yan. Gamitin mo yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay pinagkalooban ng kakayanan na magturo, magturo ka. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng kakayanan na magpagaling, mag-pray sa pagpapagaling, gamitin mo yan. Yun ang pong sinabi ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 12. Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon na manghula hindi po manghuhula na ng mga bagay-bagay na salita sa Panginoon, gamitin mo yan. Kung ikaw ay administration, gamitin mo yan. Magpipreach, gamitin mo yan kung ikaw ay pinagkalooban ng preaching. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos na kakayanan na magaling kumanta, umawit sa Panginoon ng pagpupuri, gamitin mo yan. Diba? Kakatuwa nga eh. Mataas yung score natin sa mga video okay, pero pagdating sa church ay wala naman. Marami nag-involve naman pero pasintabi po parang nilukot na lahat. Totoo lang po no. Minsan nag-involve tayo sa ministry pero hindi po yun ang ministry na pinaglalagyan sa atin ng Panginoon. Baka may iba pa. Ha? I-assess po natin yung sarili natin, dito ba talaga ako? Ito ba talagang tama na lagakan ko ng aking buhay para maglingkod sa Lord? O baka sinusugo ka ng Panginoon na maging missionary sa Pandi, sa Bulacan. O baka gusto mo lang dito sa loob. Di ho ba? May kanya-kanya tayo, mayroong tawag ang Panginoon sa iyo
na gusto kanyang gamitin sa iba't ibang kaparaanan. O either, doon po sa inyong lipunan, sa lugar ninyo, maaaring gamitin ka ng Panginoon. Kasi hindi naman po nakakonfine lang dito sa loob ng church, apat na corner dito sa loob ng church yung ating kaloob na binigay na sa Panginoon. Apostles, missionary, teacher, may kanya-kanya po yan. Okay? Number 5, intercedes. Kaya po, sabihin po natin, kung hindi po tayo marunong manalangin, ang Holy Spirit po siyang tutulong. Yeah? Yung mga bagay na hindi po natin kayang banggitin, ang Diyos na bahala sa atin na makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Yeah? Tutulungan tayo kung paano mag-pray. Oh, di ba? Ang hirap kayo mag-pray na hindi mo alam. Convict them of sin. Gino-convict po. Ito po na personally. Kapag po tayo ay isang manampalataya, tapos may ginagawa tayong kasalanan, pero wala tayong pakiramdam, parang pusong bato ba? Kabahan ka na kapatid. Baka wala talaga ang Holy Spirit sa iyo. Kasi kung may Holy Spirit ka, kukonvict ka niya sa kasalanan mo. Na kailangan mong pagsisihan, talikuran, ang kasalanang iyan. Pero walang conviction, tuloy-tuloy ka pa rin, at hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo, may problema ka. Okay? Application. Today, the Spirit fills us for service, guides us in truth, gives gift for ministry, empower us to witness in the hostiles and hard places. We need the Holy Spirit not only for personal holiness but for missional effectiveness. Yes, kailangan po natin ito. Ang Holy Spirit siyang nagbibigay sa atin, siyang pumupuno sa atin para po tayo ay maging kagamit-gamit para po sa paglilingkod sa Diyos. Sayang kung mayroon tayong mga skills at galing na hindi po natin ginagamit sa paglilingkod sa Diyos. Parang kasabihin mo, kailan pa kaya ibibigay ang buhay mo't lakas? Kung ang araw mo ay huli na ang lahat. Sayang, useless ang buhay po natin sa lupa kapag hindi po natin ginagamit ito para sa kapurihan ng Diyos. Number 2, the purpose of power. Ano pong purpose nito? Enable for global witnessing. Okay? Para po magkaroon po tayo ng kakayanan magmensahe. Kasi po, ang ministry po ng pagmi-mission ay hindi po biro. Okay? Kasi ang teritoryo na ating pupuntahan ay teritoryo ni Satanas. Kumbaga, pupuntahan mo yung mga taong nasa ilalim na kapangyarihan ng Satanas at palalayain mo. Pero physically, kita mo, malaya ho sila, pero spiritually, sila po ay nasa ilalim na kapangyarihan ni Satanas. So, kailangan mo ng supernatural power. Kailangan natin si Batman, saka si Superman pala. Yung Holy Spirit, yung power na yan, ang siyang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan to speak boldly. Okay? Na pailiwanag mo ng maayos, maliwanag na pag-presentation ng gospel sa ibang tao at malaya nila itong tatanggapin sa iyo. Naunawaan nila. Kasi kung wala yung empowerment ng Holy Spirit, ang hirap pong mangaral. Kapag nakarely po tayo sa ating pong sariling galing, husay ho natin, mapapagod po tayo. Ang dami-dami na nating sinayang na oras, nangangaral ho tayo, nagpipreach po tayo, pero at the end, walang result. Di ba? Kaya, karoon ka ng kapaguran. Bakit? Kasi nakarely ka doon sa galing mo, mahusay ka magpipreach, mahusay ka magturo. Pero yung pagkilos ng Holy Spirit ay kulang. So, kailangan po natin ang gabay ng Holy Spirit. The term witnesses in Greek is martyrs, which not only means someone who testify, but also can refer for those who bear witness to the point of death. Yun pong ibig sabihin ng witness. Ano? Ikaw ay sumaksi sa lahat ng nakikita mo, naririnig mo, na-experience mo, kaya kang tumayo hanggang kamatayan. Yun pong ibig sabihin ng witness.
Buti lang sa atin po ay walang nanguhuli para tayo ikulong dahil nangangaral tayo ng mabuting balita. Malaya po tayo dito sa Pilipinas. Just in case, isugo po tayo sa mga close country, China, sa Muslim country, payag ho ba kayo? Sa China, mayroon pong mga underground church, kakanta sila, walang boses, palakpak sila, walang tunog. Mag-iban sila, magbabasa sila ng Biblia, wala silang Biblia na hawakan, kundi memorize lang. Kaya mapalad po mga Pilipinong Kristiyano. Mapalad kayo, mapalad po tayo. Nandito tayo sa malayang bansa, na malaya pa natin ipahayag yung ating pagpupuri, pagpasalamat sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Unlike sa ibang lugar, na ngayon ay pinipersecute, sinusunog ang simbahan kasama ang mga mananampalataya. Kaya pasalamat po tayo mga kapatid. So yun po, yung pagiging witness po ay hindi po yan biro. Kaakibat po dyan ay yung ating buhay at kamatayan. Yun pong ibig sabihin ng follower of Christ. You're willing to deny yourself and carry your own cross. Yun pong ibig sabihin ng disciples. Okay? A witness tells others what they have seen, heard, and experienced. You will be my witnesses, sabi ni Jesus. Kayo ang mga saksi ko. We present Christ to the world, not our denomination, not our pastor, not our religion, but Jesus. Wala tayong ibang ipapahayag sa ating Sam. Kayo po ba yung mga kasama ng mga nakabarong? Hindi, naka-short lang kami, at saka naka-t-shirt lang kami. Yung mga nakabarong at saka naka-postora, tinatanggihan ng tao. Kami, na mga naka-t-shirt na, entertain kami. Nag-iba na pala ang taste ng mga tao sa paligid, no? Kasi highly identified po sila na mga ganito silang relihiyon. Kami, bago sila eh. Dahil yung mga lumalabas, naka-t-shirt lang. Naka-ID nga kami. Pero naka-t-shirt, naka-shorts. Pero kami din pinapakinggan. At pinapaliwanag namin yung gospel. Sabi niya, mayroon po reaction dito sa gente. Mabuti pa kayo pinaliwanag yung gusto, naintindihan ko. Pero sila hindi, iba yung tinuturo nila sa amin. Yun po, no? Kasi kung tayo po ay lumalabas, tapos ipipresent natin yung ating grupo, ay hindi po tama ho yun. Ang ipipresent po natin ay si Jesus Christ. Amen ho ba? Yes. Si Jesus Christ. To be His witnesses means proclaiming the gospel and living life that reflect Christ, speaking His death and resurrection. May guhit na, no? It requires courage, conviction, which come from the Holy Spirit, being available to go wherever He sends. Willing. Yun po ang ibig sabihin ng magiging witness. No, nahanda po ako, Lord, send me. Di ba? So, itong Matthew chapter 28 po na yan, si David Platt emphasizes that every saved person this side of heaven owes the gospel to every lost person this side of hell. Kailangan po natin na agawin sila sa bingit ng kapahamakan. Dahil tawag nito, sabi ni Apostol Pablo, mayroon akong pagkakautang sa mga barbaro, sa mga Griego. Kaya kailangan kong i-preach ang gospel. Romans chapter 1 po yan. Kailangan kong i-preach ang gospel sapagkat ang gospel na ito ang siyang kapangyarihan na magliligtas ng lahat. The righteous shall live by faith. So yun ang sabi ni Apostol Pablo. Now, application. In our daily lives, we are called to be witnesses of Christ, love, and grace. This can be through our words, action, and attitude. In our world that often rejects the gospel, our witness should be consistent and compassionate. Third, plan for global witnessing, reaching to the ends of the earth. Sabi po ng Panginoon dito sa New Living Translation na Bible, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, sabi po ng Panginoon dito ay nagbigay po siya ng clear geographical progression ng spread of the gospel. Starting locally, Jerusalem, expanding to Judea and Samaria, and to ultimately start regionally, reaches global. God's mission includes everyone, everywhere. You are part of God's global strategy.
Jerusalem. Ano po bang Jerusalem? Jerusalem, your hometown, your family, and co-workers. Yun po yung Jerusalem mo kasi sila yung mga taong nasa paligid mo araw-araw. Now, kung ikaw ay isang tao sa loob ng iyong community, pare ikaw magiging missionary dyan sa lugar na yan. Sa family mo. Kung ikaw ay nakakilala sa family mo, tapos yung iba hindi pa nakakilala sa Lord, ikaw ang magiging instrumento ng Diyos na mag-start ng isang gawain na para sa Panginoon. Kung ikaw naman ay manggagawa, okay, sa manggagawa na hindi po Kristiyanong company nating pinapasukan, maaari po kayong magiging isang missionary doon sa lugar na yun. Baka iniisip mo lang para kumita ng pera. Pero pinadala ka ng Diyos dyan para maging influencer. Di ba? Pinadala ka ng Diyos dyan para ikaw mag-start ng isang gawain na para sa kanyang kaluwalhatian. Diba? Baka nakalimutan po natin yan, mga kapatid. Na tayo po ay may kanya-kanyang mission, may kanya-kanyang tawag. Kung saan po kayong dinala ng Panginoon sa workplace na yan, dinala ka ng Diyos dyan para mag-shine. Para magliwanag ka sa lugar na yan. Okay? Judea and Samaria, people near but different from you, racially, culturally, and politically. Ayan. Ganda ho yan. Judea, outside Metro Manila. Kasi pagdating mo ng Bulacan, iba ng kultura. Dating mo ng Tarlac, iba ng kultura doon. Pagdating mo na sa North, Kalukanuhan na ho yan. Iba ang kultura. Iba naman ang kultura dito pagpunta mo Batangas sa Laguna. Lalo na pagpupunta tayo ng Visayas, di ba? So yun po, no? Ano naman po ay yung ends of the earth? Those you'll never meet unless you go. Yung hindi mo kilala. Cross-cultural, ano ang tawag nito? Missionary. Ano? Talagang pupunta ka sa ibang bansa, ibang lahi, ibang lingwahe. Yun ang pupuntahan mo. For example, ano, gusto mong mag-missionary sa Thailand, Malaysia, Indonesia. Ayan, cross-cultural country na ho yun. Pwede po tayo, kung talagang willing kang umalis. No? This is God's global mission. And if you are a follower of Jesus, you are goers, a sender, a prayer warrior, or a giver, you are part of God's global mission. Kung tayo po ay talagang voluntaryo na humahayo, o isinugo, pinadala, hindi tinulak, ano, sinugo ng Panginoon. Kasi may mga tinulakan lang doon sa isang lugar, hindi, mahirap yun eh. Talagang clear, malinaw na ikaw ay tinawag ng Panginoon para sa lugar na yon at pinadala ka roon. No? Unlike doon sa ilang mga testimony, mga pastors na paano ba kayo nagsimula dito sa gawain, lalo sa Tarlac, no? Ay, naku pastor, pag-graduate po namin ng seminaryo, binagsak po kami ng aming pong head ng ano dito. Binagsak po kami dito, wala kaming kakilala, wala kaming contact dito. Nag-start kami dito na wala, scratch talaga. No? Pero kaiba sa atin kasi talaga tayo, nagsusupport tayo, nagpapadala ho tayo mismo nagpapadala. Pero hindi natin gagawin yan, Pastor Richard, di ba? Pero sa kanila talagang by faith, nag-take sila ng race. Pero ano naman ngayon, tingnan mo, dami nilang mga churches. Kasi talagang nag-step forward sila by faith. Nagtiwala sila sa kilos ng leading ng banal na Espiritu at ng Panginoon. Kaso ka lang, kailangan natin ng leading ng no? Yun po yung ating kakaiba. So, kung tayo po ay prayer warriors, bahagi din po tayo sa pagmimission. Kung ikaw po ay faithful giver, nagsasacrifice, pagbibigay ng pledge para sa pagmimission, bahagi din po tayo sa global mission. Okay? Sabi po din sa Romans, si John Stott once said, we must be global Christian with a global vision because our God is global God. So ganun po yung pananaw ho natin. Hindi lang tayo nakapokus dito. But i-extend po natin yung pananaw sa iba. No? Igala po natin yung ating mga mata paningin sa iba dahil malawak po ang anihin ng Panginoon pero kakonti ng mga manggagawa. We are called to be active participant in the Great Commission. Active po, ano? Hindi passive. Ano?
Aktibo po tayo nagpa-participate para po sa fulfillment ng Great Commission. This might mean supporting missionaries. Okay, magsusupport sa mga missionary, engaging in local outreaches. So tayo po ay na-encourage din po, no, na mayroon po tayong mga local outreaches natin dito sa Valenzuela, lalo na sa Genti Ugong. Kailangan po natin ng manggagawa para po masuportahan po ang ating gawain sa pagmimisyon. Pag linggo na Sunday afternoon, kung wala naman tayong ginagawa, why not na hindi tayo mag-volunteer? Di ba? After service. So, para po magamit yung maiksing panahon natin sa pagre-reach out. Pwedeng sabihin ni Pastor Richard, tara, punta tayo sa Genti, mag-tract distribution tayo, mag-house-to-house evangelism, pwede po yan. Tara, Pastor James, samahan namin kayo sa Katmon, Santa Maria, isang araw lang, punta kami roon. Pwede po yun. Para ho, maging isa tayo sa bahagi ng pag-expand ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Ito po, Acts 1:8 reminds us of the promise of the Holy Spirit, the power we received to be witnesses, and the purpose of reaching the ends of the earth with the gospel. We are empowered for mission, and this mission requires us to rely on the Holy Spirit. Kailangan po tayong mag-rely sa Holy Spirit po talaga. Kasi, yung sabi ko kanina, yung teritoryo na ating pupuntahan ay teritoryo ni Satanas. Ang dami pong mga baggages na basan-basan ng mga tao. Pagdating mo sa lugar, maraming nagpa-practice dyan ng exorcism. Pagdating mo sa isang lugar, maraming mga nagpa-practice ng occultism. Nagpa-practice ng mga spiritual na pananampalataya, paniniwala, occultism, mga babaylan. Marami po yan sa isang lugar na yan. So, yun ang i-break mo. Kailangan mo ng power ng Holy Spirit. Na talagang natani ka lang nakagapos sa kanila. Then, pagpunta mo roon, na i-prepare ng Lord ang kanilang heart. Buksan ng Diyos ang kanilang pag-unawa. Kasi sarado yan, bingi yan sila sa salita ng Panginoon. Kailangan po natin ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Bilang reflection po sa atin sa linggong ito. As we go forth this week, let us seek the Holy Spirit's guidance. Okay? Be intentional in our witness. Sa mga teacher dito, no, much privilege kayo kapag kayo ay mayroong mga estudyante na tuturuan. Dahil may pagkakataon kayo na pwede kayo magturo sa kanila. Okay? Witness and support the global missions of the church. Ano bang mission ng ating church? Support po tayo. Let's pray for opportunities to share the gospel. Pag-pray po natin na this week, na hindi po matatapos ang linggong ito na wala po akong mai-share. Kung wala kang kakayanan na mag-share, i-invite mo sa church. Kung hindi sa church, invite ninyo sa malapit na mga Bible study sa lugar ninyo. Kaya bakit mayroon tayong mga salong buhay? Yun po ang paraan po natin na makapag-reach out po tayo sa ating community. Na ang church ay dinadala natin sa ating community. Sa pamagitan po ng inyong mga salong buhay o kaya mga Bible study individually sa family, yun po ang magiging maliit na parola. Na kung saan pwede kang mag-invite ng kaibigan ninyo, kapitbahay ho ninyo, pwede nyo invite sa Bible study. Baka nagme-maintain lang tayo ng Bible study sa mga salong buhay mo natin. Na yun po talaga ang purpose niyan. Na maging daluyan po tayo ng pagpapala ng Panginoon. Kung wala kayong mga salong buhay, sabi nga natin, mag-create po tayo ng salong buhay. Lalo na sa mga manggagawa, kailangan po natin yan. Kaya itong linggong ito, ang prayer po natin, hanapin natin ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu sa buhay natin na makapag-present din po tayo ng gospel sa iba. Na hindi matapos ang linggong ito o sa buong taong ito ng 2025 na wala man lang tayong isang mini-witnessan. Hindi ho ba? So sana po sa linggong ito may madadala po tayo sa paanan ng Diyos.
grab the opportunity every day dahil ang araw na ito ay isang beses lamang ibibigay sa atin ng Diyos. Bukas ay hindi na maaring dumating. Let's pray.